heightened alert status ng PCG at ang pangungunahan nitong National Maritime Search and Rescue Exercise o SAREX 2025. Ating pag-uusapan kasama si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Captain Cayabyab, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig, ASEC and Director. Apo. Captain, nananatili pong naka-heightened alert ang PCG kaugnay ng rainy season. Ano po ang mga hakbang na inilatag bilang paghahanda sa anumang epekto ng mga pag-ulan? Sa direktiba po ng ating komandante na si Admiral Gavan po ay nagpapatupad na po ng masusing pre-disaster risk management plan ang Philippine Coast Guard. So naka-standby na po ang ating mga deployable response group kasama po ang ating mga equipments. At patuloy po ang ating koordinasyon sa ibang local government units at sa ating mga barangay para mabigyan po tayo ng tamang impormasyon pagdating po sa ganitong paghahanda po. Captain, gaano po karami pong tauhan o teams ang dineploy ng PCG at saan mga lugar po sila nakadeploy? Ngayon po, meron po tayong 3,000 person na nakadeploy po kasi ang naging direktiba po ng ating komandante dahil po sa habagat season ay lahat po ng ating 60 PCG districts ay naka-standby po ang kailang mga respective deployable response groups. So in case nakakailanganin po pagdating po sa masamang panahon, ay meron po tayong itatalaga at i-deploy na ating mga personnel. Paano po pinaigting ng PCG ang pagbabantay naman po sa coastal areas at pagbibigay ng mga abiso sa ating mga kababayang mga mangingisda at mga nakatira po sa mga coastal areas? Ngayon po, meron po tayong tinatawag na programa, yung iCare program, yung Intensive Community Assistance Awareness Rescue and Enforcement Program. So ito po yung pagpapatibay po ng ating partnership and kooperasyon sa ating mga local barangays, sa mga local government units po. So in case po na ganito mga pagbabanta po sa masamang panahon, ay meron po tayong mga coastal communities na pwede pong tumulong sa atin pagdating po sa ganitong pagresponde. At patuloy rin po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga local government units and other government agencies bukod po sa pagkakaroon ng strategic deployment ng ating mga PCG floating assets po. Patuloy rin po nating inaabisuhan lalo na po na masama ang panahon ang ating mga mangingisda na kung maaari ay huwag po muna maglayag kung may ganito po banta or masamang panahon at if ever nalalayag po sila, ay ini-encourage po natin sila na alamin po muna ang lagay ng panahon bago po ito pumalaot. Captain, paano naman po sinisiguro ng PCG na hindi magkakaroon ng overloading sa mga barkong bumabiyahe? Well, based on the directive of our President, President Bongbong Marcos, na i-intensify po, i-strengthen ang pre-departure inspection ng Philippine Coast Guard. So even before ito masasamang panahon natin, ay patuloy po ang ating pagpapatupad ng intensified pre-departure inspection sa lahat po ng mga barko o mga watercraft vessels na maalis po sa ating pantalan. Patuloy rin po ang ating koordinasyon sa ating mga shipping owners, sa mga captain po ng vessels kasi naniniwala po ang Philippine Coast Guard na pagdating po sa maritime safety, ito po ay collective cooperations po ng mga stakeholders at yung mga may kaugnayan po sa ganitong mga maritime operations po. Ngayon po na ilang araw ang nararanasang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano po yung naging assistance ng PCG para sa ating mga kababayan na apektado? Based on our records, wala pa naman tayong official na natanggap, pero nabanggit po kanina, Director and ASEC, na naka-standby na ang ating mga deployable response groups. So in case nakakailanganin, ang ating pong assistance na maipoprovide ay evacuation assistance. Gagamitin po natin ang ating mga rubber boats at malalaking mga transportation vehicles. Posible rin po ang paghahatid ng mga relief goods at mga medical support. So ang ating pong mga tauhan ay handa po sa pakikipagtulungan sa ganito pong panahon. Captain, sa ibang usapin po, pinangunahan po ng Philippine Coast Guard ang National Maritime Search and Rescue Exercise o SAREX 2025. Ano po ba ang layunin nito at sino po ang mga kabilang dito? Ang National Maritime Search and Rescue Exercise o SAREX 25 ay isa pong pagkasanay upang masubok ang kahandaan ng Philippine Coast Guard, katuwang po ang ating mga partner agencies at stakeholders
especially sa pagtugon po sa rescue operations, lalo na pag itong masama ang panahon at in case po of maritime incidents. So isa rin po itong pamamaraan ng Philippine Coast Guard ng pagpapaigting ng cooperation at collaboration sa ating mga partner agencies po. So dito po sa SAREX 2025 ay nakiisa po ang mahigit sa 20 na iba't ibang ahensya ng gobyerno, law enforcement agencies at mga private stakeholders kagaya po ng PNP, AFP, BFAR, Red Cross at mga boat operators po sa Boracay. Lalo na po yung probinsya ng Aklan na malugod pong tinanggap at pinaulakan ang kahilingan po ng Philippine Coast Guard na ikandak po ang SAR exercise na ito. Captain, ano po ba yung mga halimbawa ng ginawa sa pagsasanay na ito? During the SAREX 2025 po ay ito po yung pagkasanay na nagsimula po sa pagkakaroon ng simulation exercise kung saan po merong isang distressed vessel na sinalakay ng pirata. So dito ay pinadala ng Philippine Coast Guard ang Maritime Security at Law Enforcement Team upang mahuli at mailigtas ang mga pasahero sa barko. At dahil din considered na passenger vessel itong ating naging simulation exercise, ay nagsagawa rin po tayo ng mass casualty evacuation at search and rescue operations. So dito nakita ang agarang pagtugon ng iba't ibang partner agencies at stakeholders natin sa lugar. At sa pamamagitan po nito ay nagpadala rin po tayo ng mga water assets at mga kagamitan at mga tauhan. So nakita po natin dito yung pagpapaigting ng kooperasyon at kahandaan po. Hindi naman po ng Philippine Coast Guard, pati yung mga stakeholders po dito sa area. So ang huling senaryo po dito ay yung oil spill response kasi na part po ng ating simulation ay ang pagkakasadsad po ng distressed vessel. So nakita rin po dito ang kandaan ng Philippine Coast Guard at ng ating stakeholders na mag-respond during marine environmental operations and response. Well, ito po, gaano po ba kahalaga ang mga ganitong pagsasanay para sa pagtugon sa mga naaksidente o sakuna sa karagatan? Naniniwala po kami sa Philippine Coast Guard na ang buhay ay mahalaga at ang pagdating po sa safety and pag-rescue ay hindi lamang po ito magagawa ng Philippine Coast Guard. Ito po ay tulong-tulong na pakikipagtulungan po ng iba't ibang ahensya at ng ating komunidad. Kaya itong SAREX exercise ay napakahalaga dahil nakita po natin yung maagang pagtugon po pagdating sa mga maritime incidents. Captain, sa iba pa pong usapin, kumusta po yung initial dive na mga tauhan ng PCG sa Talisay, Batangas para doon sa paghahanap ng mga nawawalang sabongero na umano'y inilibing sa Taal Lake? Nakatanggap na po tayo ng direktiba sa Department of Justice kahapon at nagsimula na rin po ng environmental assessment ang ating Philippine Coast Guard kasama po ang Philippine National Police and Department of Justice. So ngayon po ay nasa stage na po tayo ng mobilization ng ating mga advanced equipment at tutulong po ang ating mga advanced technologies katulad po ng unmanned aerial vehicle and remotely operated vehicle to ensure the safety and efficient use of our resources po. Okay, Captain, mensahe o paalala nyo na lamang po sa ating mga kababayan. Ang amin na pong paalala, ina-encourage na po natin ang ating publiko na makipagtulungan po sa Philippine Coast Guard at kung ano man po ang ating maitutulong ay handa po kaming iparating ang aming tulong at kooperasyon pagdating po sa mga ganyan. So ang aming pong contact number in case po na may kailangan po na assistance, ito ay 0966-217-9610 and 0927-560-7729. Maraming salamat po sa inyong oras, Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat din po.